Topic natin, diabetes, tips sa low sugar at high sugar. Ang diabetes ay kung saan ang insulin o ito yung escort ng glucose. Glucose na galing sa carbohydrates, dapat pupunta sa dugo pagkakain natin. At pupunta sa selula para may pagkain yung selula natin. Pag walang insulin galing sa lapay o sa pancreas o hindi efficient yung inyong insulin, ang mangyayari yung glucose nasa dugo lamang. Walang pagkain yung selula. So mararamdaman nyo ang sintomas ng diabetes katulad ng gutom na gutom kayo, sobra kayong uhaw, ihi kayo ng ihi. Tapos madalas kayong magkaroon ng impeksyon. Bakit lagi kayo nagkaka-UTI o impeksyon sa maselang bahagi ng katawan gaya ng puwerta? Palabo ng palabo ang inyong paningin. At ito pa, manhid, parang tinutusok-tusok, masakit ang inyong binti at paa. Yan ang nararamdaman ng isang diabetiko. Maraming mga gamot na binibigay. Ang doktor na kailangang puntahan natin ay tinatawag na endocrinologist o yung mga diabetologist. Sila yung doktor sa diabetes. Pero isang tip ang kailangan mo. Kailangan mo ring magpa-check sa ophthalmologist o doktor sa mata dahil pag matagal ng diabetes, nagkakaroon ng komplikasyon sa mata. Kailangan mo rin ipa-check sa iyong endocrinologist o sa iyong doktor ang iyong paa kada check-up kasi nagkakaroon ng problema sa paa at marami pa. I-discuss natin yung complication. Maraming mga gamot na binibigay ang inyong endocrinologist. Sila na lang po ang magpapaliwanag. So, dyan nyo kinakailangan ang mga payo ng inyong doktor. So, dito nyo naririnig yung mga metformin, sulfonylureas, acarbose, yung mga nag-e-end sa glitazones, leptin, flozin, at syempre, yung nabigyan na ng insulin. At meron ding mga combination. Kapag umiinom na kayo ng gamot or nag-i-inject na kayo ng inyong insulin, nangyayari din ang pagkakaroon ng low sugar at high sugar. Unahin natin ang low sugar. Kapag nagkaroon kayo ng mga ganitong sintomas, bakit gutom na gutom kayo? Pawis na pawis kayo. Hindi lamang to sa pasyente. Kung meron kayong kasama sa bahay, pamilya, kaopisina, tignan nyo rin ang inyong kasama na diabetic. Baka nararamdaman niya ang pagiging gutom, pinagpapawisan, nanginginig, parang ninenervyos na siya. Irritable, mainit yung kanyang ulo, pero parang lutang or kaya sasabihin niya masakit yung ulo niya. Ang dahilan, baka konti ang kinain, napasobra ang inject ng insulin, or napasobra ang kanyang ehersisyo at yung mga umiinom ng alak. Ano ang ibibigay ninyo na pag-emergency na? Or bago dumating ang emergency, pwede niyong bigyan ng kalahating tasa ng fruit juice or kaya ay kalahating tasa ng soft drinks. Hindi kailangan dito yung diet. Pwedeng regular soft drinks. Pwede rin isang kutsarang asukal or honey or candies. Example ng candies, pag sa Amerika, binibigay nila 6 na pirasong lifesaver. So tayo kung ano yung makita natin sa table. Mga 3 hanggang 6 na pirasong candies. At after 30 minutes, pwede nyo nang pakainin. Kung umokay na siya, pwede nyo nang pakainin ng half sandwich katulad ng cheese sandwich or peanut butter sandwich at bigyan nyo na rin ng isang basong gatas. Kung meron kayong low-fat milk or skim milk, na pwede rin yon. Ang high blood sugar naman ay pwede rin mangyari sa mga diabetic. So, kailangang i-check palagi ang blood sugar kapag ang isang diabetic ay may sakit dahil nai-stress yung katawan nila kapag sila ay may sakit. Ito ang sintomas na nararamdaman. Uhaw na uhaw, tuyong-tuyo yung kanilang bibig, mabilis yung hinga nila. Tapos yung kanilang breath, amoy prutas, parang amoy acetone. May kakaibang breath na maaamoy kayo na galing sa kanilang hininga. Masakit ang ulo at
kailangan ng tumawag ng doktor kapag nagsusuka, nagtatae o napakasakit na ng tiyan niya. At kung hindi na umiinom, may lagnat na mataas o mataas sa 240 mg per deciliter ang nakukuhang blood sugar sa kanya. Bakit ba nagkakaroon ng high blood sugar ang isang diabetiko? Maaring hindi niya alam na diabetes pala siya, yung mga hindi nagpapacheck, hindi nakapag-inject ng insulin. Maaring kulang sa pera or nalimutan yung kanyang insulin at kapag nagkaroon ng sakit o impeksyon. Kaya nagkakaroon ng high blood sugar at low blood sugar. So tayong mga kasama ng mga diabetic patient, kailangan mapagmatyag tayo, mapag-obserba dun sa ating mga pasyente. Nakakatulong din ang pagpapacheck sa mga patients. Isama nyo na sa check-up nyo. Di ba may blood test na kayo? Pwede nyo na rin isama yung pag-check ng ketones. Bakit ba kailangang i-check ang ketones dun sa inyong laboratory exam? Kasi kapag kulang ng insulin, gagamitin ng katawan yung fat o taba bilang pagkukunan niya ng energy. So maglalabas ng ketones yung katawan mo. Dun ka mahihilo, magsusuka. Ano ang kailangang gawin? Dalahin agad ito sa doktor. Ito yung mga pagnakuhanan na napakataas ng sugar. Kasi maaring kailangang itaas ang insulin o painumin ng maraming tubig. Pag sa ospital, lalagyan na yan ng swero. Kasi para hindi na maglabas ng more ketones. Kasi nangyayari nga ketoacidosis. So, kailangan magamot agad yan. Ngayon, tatanungin niyo ako, bakit ba kailangan gamutin ang diabetes? Kasi po, ito ang magandang incentive kung bakit kailangan gamutin ang diabetes. Yung risk nyo ng pagkakaroon ng pagkasira ng mata, yung tinatawag na retinopathy, na laser lamang ang kagamutan, mabababa ng 45%. Yung pagkakasakit nyo sa kidney, maibababa ng 56%. Yung sakit sa ugat o nerves, maibababa ng 60%. Pati yung pagbaba ng kolesterol o yung maibababa yung risk ng pagtaas nyo ng kolesterol. Mabababa na rin yung risk nyo ng pagkakaroon ng stroke at heart attack. Ano ang komplikasyon kapag hindi ginagamot ang inyong diabetes? Or ito naman, pwede rin gawin ng isang diabetic. Ingatan nyo ang inyong paa. Foot care. Kasi problema ng marami, wala nang pakiramdam ang kanilang paa. So, i-check ang paa kada ligo. Tignan nyo kung may sugat, kung may blisters, kung may paltos, kung may ingrown, at may alipunga. Number 2, lagyan palagi ng lotion. At kapag may sugat, lagyan ng povidone iodine. Number 3, huwag magpapaa o magyayapa. Kailangan nga, lagi kayong nakamedyas para maiwasan ng pagkasugat sa paa. Sapatos, kailangan maluwag at sarado. Huwag ho kayong mag-open shoes, masusugatan ng paa nyo. Bawal din ibabad ang paa sa mainit na tubig kasi wala na itong pakiramdam. Pwede po ang gentle foot massage, lalagyan ng lotion. At sabi ko nga, kapag check-up nyo sa inyong doktor, ipacheck na rin ang inyong paa. Ngayon, sa mata, problema ng mga diabetic ang kanilang mata. Kasi yung maliliit na ugat doon sa mata ng diabetiko ay pumuputok. So, magpepeklat yon. Usually may peklat dun sa ilalim ng retina ng mata. So, ang nangyayari, humihiwalay at nagiging blanco ang inyong visual field o yung paningin ninyo. Ang tawag dito, retinopathy. Laser lamang ang gamutan dito. At napansin nila yung mga diabetic, twice more common na nagkakaroon ng glaucoma at common din sa kanila ang pagkakaroon ng katarata. Number 2 na komplikasyon. Next na complication, nephropathy, yung perwisyo o pagkasira ng ugat na sa kidneys. Next, nagkakaroon din ng impotence. So, kailangan natin dito ang tulong ng counselor, marriage counselor, at ng inyong urologist. Meron din ako mga tagubilin sa pasyente or dun sa mga caregivers o nag-aalaga o kasama sa bahay o kamag-anak ng isang diabetic. Number 1, i-check palagi ang blood sugar. Kung kaya naman ng budget, sana 2 to 3 times a day. Mag-check kayo ng inyong blood sugar.
At number 2, mag-inject ng insulin ayon sa sinabi ng inyong doktor. Kung once a day ba yan, twice a day, sundin po natin. Number 3, i-record ang nakuhang blood sugar pag-check ninyo. Pati yung dosage ng insulin or gamot na iniinom ninyo. At kung meron kayong kakaibang nararamdaman, i-note nyo palagi. Number 4, kumain ayon sa schedule. At saka kung meron kayong nutritionist, mas mainam. Kung ano yung meal plan na ibinigay sa inyo. Iwas na sa matatamis. Bawasan nyo na ang proteinang kinakain. Number 5, kailangan din yung ehersisyo. Kung pwede nga mag-test kayo bago at pagkatapos ng exercise, mainam din yon. Pwede kayo maglakad-lakad or mag-gardening. Number 6, maglagay lagi ng lotion at inspeksyonin ng paa. Number 7, magdala ng candy o pagkain tuwing aalis kasi baka mag-low sugar kayo. Number 8, magdala ng glucometer, strips, needles sa trabaho, sa pagpasyal, lalo na sa pag-travel. Kasi may nakasabay na po ako sa eroplano na naging problem yan. Number 9, isama nyo na rin ang pagpapatest ng ketones, lalo na kapag may sakit kayo o may mataas na lagnat at kung napapansin nyo, pataas na ng pataas ang blood sugar levels ninyo. Paano kayo makakatulong sa isang diabetiko? Kasi gusto rin natin silang matulungan. Una sa lahat, huwag nyo silang i-judge na kapag maganda yung resulta ng blood sugar nila, ay mabuting tao siya. Pero kapag laging mataas, nako, matigas ang ulo niyan. Huwag po nating i-judge. Tanungin natin bakit. Sabihin natin, baka napaparami ka ng nakakain mong matatamis. Kailangan natin ng empathy o pakikiramay kasi mahirap ang pinagdadaanan nilang sakit. Number 3, tumulong tayong makaiwas. Pumili ng healthy choices. Samahan natin siya. So kung magsiserve tayo, imbis na cookies, mag-prepare tayo ng mga prutas. Number 4, kailangan patient tayo dun sa ating mga pasyente. At saka, bukod sa pagiging mapasensya, hintay natin. Pag sinabi niyang kailangan na niyang kumain on time, samahan natin, lalo na kung office mate tayo. Or kung sinabi niya, pwede ba mamaya na ang kain natin, hintayin natin siya. Be a good example. Huwag natin siyang hihiliin. Kailangan tayo mismo yung tamang timbang, tamang pagkain. Ipipraise nyo din siya. Good job. Or kaya samahan sa ehersisyo. At ang isa pa, minsan, kailangan niya ng listener. Pag sinabing listener, makinig lang kayo sa mga daing niya. Hindi naman siya naghihingi ng advice Baka naman hindi na niya gusto yung advice. Kung tinanong kayo ng advice, edi sa kanyo ibigay yung inyong advice. Para maintindihan natin ang mga diabetic, ito po yung nararamdaman nila. Last na po ito. Number 1, pakiramdam nila, pinagkaitan na sila ng normal na buhay. Kawawa din sila. Nawawalan din sila ng peace of mind kasi lagi silang takot sa kanilang sakit. Tsaka number 2, alam nyo, napakahirap pagdating sa pagkain. Kailangan mo pang itanong ano yung mga ingredients nung pinrepare na pagkain. Tapos nakikita mo yung iba, lahat sila pwedeng kumain. Tapos ikaw, hindi ka makakain. So, ang hirap, di ba? Number 3, masakit din naman palagi ang sugar testing. Although ngayon, meron ng hindi gaanong masakit. Pero syempre, test ka ng test, maabala din yon. Bukod pa sa mahal, isipin nyo na lang kung kayo yung may diabetic. Isipin mo na lang para kang nagtutoothbrush or nagpo-floss. Parang kailangan mo na yan sa pang-araw-araw mo. At saka, ngayon, kung meron na kayong para hindi na mapunta sa complication, marami ng access ngayon para ma-educate tayo. So, pwede tayong mag-research. At number 5, kung feeling mo, yung doktor mo, hindi sila connected sa isa't isa, kumuha ka ng isang team ng doctors na nag-uusap-usap para hindi pa iba-iba ang paggamot sa iyo. So, ito lang po yung mga tips natin. Sana nakatulong tayo sa mga patients at sa mga kamag-anak ng diabetic. Salamat po.